Good evening po sa bawat isa. So, ayun po yung mga nasa labas po, inaanyayahan ko na po na pumasok at magsisimula na po tayo sa ating gawain. So, ayun po no, welcome din po yung mga nanonood sa live. So, ayun po, pinagpalang gabi po at nawa habang kayo nanonood sa live ay mapagpala rin po inyong mga buhay sa pakikinig at sa mga ibabahagi po ng ating mga kasamahan. So, ayun po, bago po tayo magsimula, let us pray. Ama naming nasa langit, maraming maraming salamat po sa gabi na ito. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa iyong kabutihan sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin namin na patuloy na pamunahan mo po ang aming gawain. Gabayan po kami ng iyong Santong Espiritu na patuloy na, Lord, na kumilos po sa bawat isa. Lahat, Lord, ng aming gagawin ay magbigay ng kapurihan sa iyo lamang, Panginoon. At kayo rin po, Panginoon, ang magbigay ng katagumpayan sa gawain na ito, maging sa maghayag ng iyong salita. Lord, puspusin mo po siya, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, Lord, na nawa ikaw ang makita, ikaw ang maitaas sa kanyang buhay. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun, good evening po sa bawat isa na nandirito sa church. So, ngayong gabi po ay ating prayer and soaking night. So, bago po tayo magsimula sa ating gawain, inaanyayaan ko po yung bawat isa. Kung meron pong gustong mag-testify sa kabutihan ni Lord sa kanilang buhay. Si Lord po ba'y mabuti? Amen. Ayun po ano, sino pong gustong mag-testify? Mag-testimony? So, yun po. Yun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit maghapon po ako namamasada ay hindi ko po nakakalimutan yung Merkulis. No? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na aking buhay na iniingatan po niya ako sa aking pamamasada. No, bagamat na maaga lang ako nagigising, na konting kita, okay na sa akin yun. Kahit medyo hirap ng katawan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil dapat nga po nagpapahinga na ako pero hindi po ako nakapamahinga dahil gusto ko po talaga sa presensya ni Lord. Kaya nagpupuri po ako sa Panginoon, yung pag-iingat po niya sa akin sa araw-araw sa pamasada. No? Talagang nakikita ko po yung kabutihan ng Panginoon na nakakauwi po ako ng, hindi po ako nagdidisgrasya at yung aking pong katawan ay talagang, sabi ko, Lord, hindi aking namamasada sa yung pinagkakatiwala yung aking paghahanap buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na pag umuwi ako, masigla ako, kahit mali asawa ko, nasa Manila, yung anak ko naman, nag-aaral, uwi ko, ako pa rin magluluto, ako pa rin maglilinis. Salamat sa Panginoon dahil nagmamadali talaga ako dahil ako nga konting higa lang, o maligo, tapos punta na rito. Kaya tupurin ko sa Panginoon, hindi nagiging hadlang sa akin yung paghahanap buhay ko. Kasi yung hiningi ko sa Panginoon dati, yung walang-wala talaga akong motor. Kolorum lahat, pero nakita ko kabutihan ng Panginoon. Legal na ako lahat, yung aking ginagawa. At nakakapagtabi ko ng konting pera. No? Yung ni Brother Pavi, na alam niya, kaya tanong lang po niyo akong ganito, pero nakakapagtabi po ako ng pera. Sabi ko sa asawa, kay asawa ko Kando ba ako kumuha ng pera? Kasi po ako talaga, matipid po sa pera. Kasi mapakahalaga sa akin ng pera, lalo na hindi ako magastos talaga. Kaya sabi ko, alabang ako pag umuwi ako ng bahay. Pag umuwi ako, lagi kayo may Jollibee. Sabihin mo, wow! Pero hindi lang niya alam kung gaano kahirap kumita ng pera sa pamamasada. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang ibinibless ako ng Panginoon yung mga pasaheros ko. Minsan, pag binigyan ako, isa lang sakay ko, binigyan ako 100, isang 60, 55. Nakita ko talaga ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa maghapon. Narito po ako muli upang sambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya yun lang po sa Diyos ang papuri. Amen. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Amen. So,
Iba po talaga pag inuuna natin si Lord sa buhay natin, no? Lahat po ng mga bagay-bagay sa mga buhay natin ay siya po ang mag-aayos. So, ayun po, baka meron pa pong gustong bahagi ng magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay ngayong buong linggo na to. Ayun po. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa gabi ito. At talagang dapat masaya tayong lahat. Kahit na medyo marami tayo ngayon. Purihin ang Panginoon. Kasi iyon ang ating dinadalangin na padami tayo ng padami. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi nga, sabi, pagising natin sa umaga, malakas pa rin tayo. Humihinga pa, buhay pa. Kasi yun ay pinagkakalaw po sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi, huwag natin sayangin yung ating mga buhay. Bawat gising natin, natin yung pasalamat. Yun nga, talagang ang gusto ni Lord, gamitin natin yung ating mga buhay. Sa maikling panahon na lang na alam natin na palapit na siya ng palapit na dumating. Kaya huwag natin sayangin ang ating panahon sa mga walang kwentang bagay. Kaya purihin ang Panginoon kasi sabi mag-asawa, kanina kakatapos lang namin naglinis ng bahay. Araw-araw yan. Hanggang dito lagi, hanggang dito, hanggang kasi ang ng high tide, mataas ngayon 5'2" na talagang, napagod kami, natulog. Nagpahinga kami, nung pag-isip ko, alas 6 na, ng hapon. Kaya sabi ko, oy, 6 na. Hello. Di ba tayo pupunta? Purihin ang Panginoon, pareho kaming nag-ready. Kaya yung alam naman natin na nadoon yung kasabikan natin na magsama-sama, magpanakasan. Kasi iyon ang nagbibigay sa atin, nagkalakan sa ating puso, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ang salita ng Diyos. Kasi yun nga, natutunan ko, napakahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya, purihin ang Panginoon at kami nga, bagaman may edad na, namin pa rin na talagang gumagawa pa rin para sa Panginoon. Ay nakakarating dito, nakita ko yung mga kapatiran na talagang nagbibigay ng kalakas sa amin. At kami man, alam namin na kami ay nagpagbibigay din ng lakas sa bawat isa. Kaya purihin ang Panginoon sa gabi ito. Huwag natin pabayaan yung bawat oras. Huwag natin pabayaan, huwag natin sayangin. Kaya maging maalab na ang ating puso. Maalab na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yun lamang po, purihin ang Panginoon sa ibinibigay namin ng ating Diyos na kalakasan sa akin para kami makapunta rito. Yun nga, nagtakap pa kami ang layo bago yung tricycle ko namin sa highway kasi yun na hindi tulog Doon sa looban, walang makaraan. Kaya praise God, alam ko po na ang Diyos ang siyang mapakubay di lang sa amin, kundi sa ating lahat, sa ating ginagawa ito. Yun lang, salamat sa Panginoon, sa kanyang papuri. Amen. So, ayun po, no? Napakabuti po ni Lord sa buhay po ni Brother Pabi. So, yun po, baka mayroon pa pong gustong maghayag ng kabutihan ng Diyos. So, sino pa po? Meron pa po ba? So, yun po, bago po ako muna po, isi-share ko lang po yung kabutihan ni Lord sa buhay ko. So, yun po, nagpapasalamat ako kay Lord sa kabutihan niya. Kasi ngayong month po na to, usually, yung tagulan po parang na-delay, no? So, ako po kasi kapag nag-uulan na po, medyo kinakabahan na ako kasi yung bahay po namin sa Makabebe. Konting ulan lang po, bumabaha na po doon. Katunayan nga po niyan, nung summer, hindi naman po naulan. Kapag nag-high tide, napakalaki po ng tubig. So yun po, no? Glory to God kasi nagpapasalamat ako kasi ayun po, dahil hindi binaba, yung nanay ko po kasi
medyo may edad na. So magandang bagay po 'yun para hindi rin po sila mapagod, no, yung kasama yung kapatid ko. So ayun, pinagpe-pray ko na kahit tumulan man, hindi po mapapasok yung bahay namin. At alam ko naman po na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon at pinapanalangin ko po ang aking nanay na magkaroon ng magandang kalusugan dahil po dun sa may health condition din po siya. So yun, glory to God kasi dito pong dumaan na bagyo, although malaki po yung tubig, hindi po pinasok yung bahay namin. So yun po. Baka meron pa pong gustong mag-share. Ayun, si Kuya Toby. Papasalamat ako kay Lord dahil Wednesday na naman. Yung mga Wednesday group. Tayo yung mga Wednesday group, di ba? Kumbaga sa That's Entertainment, Wednesday group tayo. Oh. Ako, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung kalusugan ng anak ko. Mula nung pinanganak siya hanggang ngayong araw na to. Nilagnat lang yan nung ininiksyon na ng, ano ba yun? Yung sa bata. Iba sa ininiksyon sa bata. Pero nakita ko yung protection ng Panginoon sa kanya kasi hindi pa nagkasakit talaga yan. Yun ang pinagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos lahat ng pangangailangan niya na po-provide ni Lord. Ayan, yung mga gamit niya na yan. Di namin binili yan. Bigay ng ate ko yan. Napakadaming binigay na gamit. Galing doon sa apo ng ate ko. So, yung provision talaga ng Panginoon, makikita mo talaga. Pangalawang pinagpapasalamat ko kay Lord, yung siyempre, yung pang-araw-araw nating, yung wala lang tayo sa hospital, talagang napakalaking pasasalamat, di ba? Nakita naman natin, nung dinalaw ko si Pastor John, ang daming nakahilata doon, may sakit. Pero tayo, kahit pagod tayo araw-araw sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, binibigyan tayong lakas ng Panginoon. Kaya nga yung papasalamat ako kay Lord, yung binabasa ko kasi ngayon, yung Genesis, inulit ko. Yung pangako ng Panginoon ni Yahweh kay Abraham. Pinangako niya kay Isaac at saka kay Jacob. Pareho-pareho. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan. Kaya mula doon sa mga karakter na yun, nila Moises, sila sa ngayon, sa atin, sa panahon natin. Kasi tayo yung sila yung dating henerasyon, tas tayo ngayon, di ba? Isa lang ang pangako ng Panginoon, tapat talaga siya. Tapat siya nung panahon nila Abraham, Isaac, Jacob, nung panahon ni David, panahon ng mga disciples, at panahon natin ngayon, tapat talaga ang Panginoon. Kaya ba't di tayo magpapasalamat? Ang iwasan po natin yung maging parang religious na lang tayo na pumupunta rito o obligasyon. Ako yun ang sinisira ko sa isip ko. Kaya ako na dito dahil mahal ko ang Panginoon. Sabi nga nung kanta nila Pastor Boyeng dati, I am not religious, I just love the Lord. Kaya yun lang. Kaya ako nandito. Amen. Oo, napakabuti Panginoon sa buhay mo. Brother ko, Toby. Kuya Steve. So yun po, totoo nga po naman, napakahirap po kapag may mga sakit. Kaya yung po natin, pagsugat po natin ay lagi po natin pag-ingatan. Kasi po, iba rin walang pera, basta walang sakit. Yun po ba? Yun po, si Mr. Marigo. Napasalamatan ko lang ang ating Panginoon dahil yung aking pong asawa ay nagkaroon po siya ng trangkaso ng Saturday. Purihin po ang Panginoon nakaluwas na po siya uli ngayon dahil alam po ang Panginoon ang nagpagaling po sa kanya. Sa totoo lang, talagang yung high tide na balik nga ni Brother Bobby kanina hanggang malalim sa kanila hanggang hindi yata, no? Pero nakaka-bless po yung magkasama nito dahil sa kabila po ng gano'n
na kalagayan nila, sitwasyon nila, nakukuha po nila na talagang umaten po dito. Talaga pong gano'n. Kasi kanina, akala ko po hindi naaahon yung tubig. Kasi ako po nasa likod ng, yung bahay ko po nasa likod, kaya lahat ng basura sa talaga nai-stack. Kanina pong umaga, naglinis na po ako dahil ayoko po talagang makitang napakadumi ng bakuran. Ngayon pong araw na to pumasok na naman dahil 5'2" nga po yung yung sukat ng tubig, tumaas na naman. Pero dapat nga hindi ako ating kasi sobrang pagod na rin ng katawan ko, ng aking pisikal na katawan. Pero pag maaalala mo talaga yung soaking, ito talaga yung tunay na kapahingahan na mararamdaman mo at mararanasan sa presensya ng Panginoon. Kaya mas pinili ko po na dumalo, na umaten. At totoo po yung katulad po ng preaching po ni Papu nung last Sunday na sa 1 Corinthians 15:58 na hindi po nawawalan talaga ng kabuluhan yung ginagawa po nating pagpapagal sa ating Panginoon. Kaya sana naman po, encourage ko rin po dyan sa mga nasa live na nanonood, kung kaya po ninyo talaga na umattend dito po sa church, iba po yung mismo kayo yung narito. Talagang mararanasan po ninyo yung talagang kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya yun lamang po at maraming salamat po sa ating Panginoon. Amen. So, ayun po. Meron pa po bang gustong magpahayag ng kabutihan ng Diyos? Baka meron pa po, wag po kayong mahiya. So, ayun po. Ang ating pong mga testimony ay kalakasan po ng bawat taong nakakarinig nito, no? So, sa Diyos po ang kapurihan sa lahat po ng ating mga testimony. Dahil nakikita po natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Dahil siya po ay buhay, tunay na buhay at tunay na kumikilos sa bawat isa po sa atin. Sa mga bawat tao, bawat Kristiyanong nananampalataya sa Kanya. Amen po ba? So, meron pa po ba? Ang ganda po ng ngiti ni Kuya Michael. So, si Kuya Michael po, baka may gusto pong i-share. Ayan po. Men, magandang gabi po. Una sa Panginoon, sa atin lahat. Ay, nanonood po dyan. Magandang gabi. Tama po yung sabi ni Brother Steve kanina na talaga pong blessed tayo, di po ba? Nandito po tayo hindi para i-bless eh. Nandito po tayo kasi blessed na tayo. Pag po mapupunta tayo sa ospital, kung mapapansin niyo po talaga, pag napasyal ka ng ospital, makikita mo talaga na bless ka kahit wala kang pera. Kasi po, nakita namin sa ospital, talaga may mga pera sila pero hindi na nila mabili yung gusto nila. Hindi na nila makain yung mga gusto nila. Kaya sabi, wala tayong dapat na hindi pagpasalamat sa Panginoon kasi talagang yung wala lang tayong karamdaman, yung malusog tayo, malakas, di ba? Nakakapunta tayo dito sa church, nakakasamba sa Panginoon. Ay isa talagang blessing na kay Lord. Isa pa po yung may nabitin kasi kung testimony noon, yung nabanggit ko po noon yung may kabataan sa amin na umuupa na astig yung parang gusto kong kainin sa tingin pero sino po naniniwala na pag in-apply natin ang salita ng Diyos, doon natin makikita yung kapangyarihan niya. Ang ginawa ko po dyan, nung naluluto po ako, sabi ko, Lord, apply ko to. Pakanin daw yung mga kaaway. Pagkayari ko po magluto, binigyan ko ng pagkain. Alam niyo po, ngayon ang tawag sa akin kuya. Makikita po ako, nakakasalubong ko, kuya, lagi pa akong binabati. Pero dati gusto akong batukan nata. Sorry po. Pero ang katotohanan lang po talaga, pag in-apply po natin yung Word of God, diyan po natin talaga makikita na talagang powerful. Makikita natin na talagang kumikilos ang Diyos na nakikita na kasama natin ang Panginoon. Kaya yun lang po, God bless po sa atin lahat. Amen. So, ayun po, no? Napakabuti ni Lord. Ayun po, baka meron pa po.
Baka may humabol pa po. Wala na po. So, baka meron pa po. Wag po kayong mahiya. Sayang po yung pagkakataon na to. So, ayun po, no? At alam ko po, ang bawat isa ay excited na magpuri. So, wala na po bang hahabol? At tayo po ay dadako na sa ating praise and worship. Handa na po ba kayo? Amen. So, tinatawagan ko na po ang ating music director sa ating praise and worship. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sige po, tumayo ang lahat para sa Panginoon. Yung pong binanggit ni Steve kanina, naalala ko tuloy, maganda yung kanta na yun eh. I'm not religious, I just love the Lord. Yung verse doon, sabi doon sa verse, you can go to church every Sunday thinking it's kinda neat. Parang pupunta ka sa church linggo-linggo, akala mo okay na yon. Pero sabi doon sa sunod na line, but the good Lord wants your love full-time, 7 days a week. Ang gusto ng Panginoon, full-time yung pag-ibig natin sa Kanya, 7 araw sa isang linggo. Yun. Kaya sabi doon sa kanta na yun, but there's no doubt about it, I really, really want to shout it now, singing, I'm not religious anymore. Oh, yeah. Natatandaan pa ni Steve. Tagal na nun, bata ka pa siguro. Teenager pa ako nung kinakanta ko yun eh. Pero purihin ang Panginoon. Sino po dito ang magsasabi na hari sa kanyang buhay ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Hari ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Hari ang Panginoon sa lahat ng panahon, kalwalhatian niya'y walang kapantay. Walang katulad ang Panginoon, sampo sa kanyang trono, kalwalhatian niya'y walang kapantay. Sa Kanya kalamangan siyang nag-iisa. Sa umaga hanggang dapit hapon, sa gabi ay luwalhati ng pangalan mo. Sa pagsikat hanggang sa paglubog, ditong araw, luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ka. Hari ang Panginoon sa lahat ng panahon, kalwalhatian niya'y walang kapantay. Walang katulad ang Panginoon, nakaupo sa kanyang trono, kalwalhatian niya'y walang kapantay. Meron bang katulad sa Kanya? Siya lamang ang siyang nag-iisa. Sa umaga hanggang dapit hapon, sa gabi ay luwalhati ng pangalan mo.
sa pagsikat hanggang sa paglubog nitong araw, luwalhati ng pangalan mo. Sa umaga hanggang dapit hapon, sa gabi ay luwalhati ng pangalan mo. Sa pagsikat hanggang sa paglubog nitong araw, luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ka. Luwalhati ka. Oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Luwalhati ng pangalan mo. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Luwalhati ng pangalan mo. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh, luwalhati ng pangalan mo. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh, luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Sa pagsikat hanggang sa paglubog nitong araw, luwalhati ng pangalan mo. Sa pagsikat hanggang sa paglubog nitong araw, luwalhati ng pangalan mo. Sa umaga hanggang dapit hapon, sa gabi ay luwalhati ng pangalan mo. Sa pagsikat hanggang sa paglubog nitong araw, luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ka. Luwalhati ka. Oh Yahweh. 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 Sabihin natin Yahweh. 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 Luwalhati ka. Hallelujah. Ipapatuloy tayo sumamba sa Panginoon. Panginoon,
Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tubo. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tubo. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo, ang kalinga at sandigan ko, di nagbabago ang ako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim.
sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. O aming Diyos, papuri sa'yo lamang. Hallelujah. Nais ko'y laging masdan ang kagandahan mo at hindi ang suliranin. Sa buhay ko, lagi kong iisipin ang kabutihan mo, sasambahin at pupurihin ka. Nais ko'y laging masdan ang kagandahan mo at hindi ang suliranin. Sa buhay ko, lagi kong iisipin ang kabutihan mo, sasambahin at pupurihin ka. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Tanging ikaw lamang ang iibigin ko, wala kang kapantay dito sa puso ko. Di kita ipagpapalit sa yaman ng mundo, sasambahin at pupurihin ka. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang
tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Isa pa natin awitin, tanging ikaw lamang. Tanging ikaw lamang ang iibigin ko. Wala kang kapantay dito sa puso ko. Di kita ipagpapalit sa yaman ng mundo. Sasambahin at pupurihin ka, aking dakilang Diyos. Wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Mananatili lagi sa presensya mo. Hallelujah! Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kami mananatili sa piling mo. Wala kang kapantay sa aming buhay, O Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Luwalhatin ka, sambahin ang ngalan mo, O aming Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tanging sa'yo lamang ang naming kataas-taas ang papuri at pagsamba. Pagluwalhati ay sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, purihin ka. Hallelujah! Hindi po kami titigil na magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sapagkat karapat-dapat ka sa aming papuri at aming pagluwalhati. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan, O Panginoong Jesus. Luwalhatin ka, purihin ka. Di malaman kung paano sasambitin ang damdamin
ko sa iyo, Panginoon, namamangha. Ang pagsamba, pasasalamat ay dinggin, ang puso ay nananabik sa iyong piling, kaibigan ko. Ito ang tanging nais, ang makasama ka, puso'y umaawit, wagas na pag-ibig, tanging ikaw lamang, laman ng isipan, habang nabubuhay, ako ay sasamba, Jesus, sa'yo lamang, pag-ibig ko'y alay. Pag-ibig ko'y alay sa'yo. Di malaman kung paano sasambitin ang damdamin ko sa iyo, Panginoon, namamangha. Ang pagsamba, pasasalamat ay dinggin, ang puso ay nananabik sa iyong piling, kaibigan ko. Ito ang tanging nais, ang makasama ka, puso'y umaawit, wagas na pag-ibig, tanging ikaw lamang, laman ng isipan, habang nabubuhay, ako ay sasamba, Jesus, sa'yo lamang, pag-ibig ko, puso'y umaawit, wagas na pag-ibig, tanging ikaw lamang, laman ng isipan, habang nabubuhay, ako ay sasamba, Jesus, sa'yo lamang, pag-ibig ko'y alay. O pag-ibig ko'y alay sa'yo. Hallelujah! Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay karapat-dapat sa ating papuri. O, luwalating ka, Panginoon. Hallelujah! Itaas ang iyong dakilang pangalan, O Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ang maghari sa aming buhay. Ikaw ang maghari sa lugar na ito, Panginoon. Ang presensya mo lamang. Ang presensya mo lamang, Panginoon. Hallelujah! Puso'y umaawit, wagas na pag-ibig, tanging ikaw lamang, laman ng isipan, habang nabubuhay, ako ay sasamba, Jesus, sa'yo lamang, pag-ibig ko, puso'y umaawit,
wagas na pag-ibig, tanging ikaw lamang, laman ang isipan. Habang nabubuhay, ako ay sasamba, Jesus, sa'yo lamang, pag-ibig ko. Hallelujah! Hallelujah! Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pagsamba. Yan po ang aming awit sa iyo, Panginoon. Habang kami nabubuhay, kami ay sasamba. Tanging sa iyo lamang ang aming buhay, ang aming pag-ibig, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal ka namin, O Diyos. Sinasamba at pinupuri ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At kabilang po kami sa mga pinili mo na iyong maging anak. Hallelujah. And Lord, we thank you for the love. We thank you for all the grace that you have given us. For all the blessings, O God. You are worthy of our praise. Karapat-dapat ka sa aming papuri at pagsamba, Panginoon. Luwalhati sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang presensya ng Panginoon. Lahat ng pagpalakpak, pagsigaw, para sa Kanya. Hallelujah. 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 Luwalhati sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya sa gabing ito. Hallelujah. Lord, we know that you will continue to speak to us tonight. Sapagkat alam namin, Panginoon, that your word is powerful. Hallelujah. Yes, Lord, and we will receive all the blessing that's coming from your word. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Sino pong nabitin? Ang sarap pong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. So, wala na pong mahihahambing, no? Sa isang araw sa bahay ng ating Ama. So, hindi na po natin patatagalin pa at ngayon po ay tatawagin ko na po ang maghayag ng salita ng Diyos. Pinatawag ko po ang aking asawa. Praise God. Amen. So palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Parang gusto ko na lang po worship. Ang sarap po eh. Ayun po, grabe po talaga ang Panginoon. Amen po. Grabe po yung mga kanta po. Talagang sabi nga po, tayo po ay sabi ko, Desi, wag mo lagayan eh. Ayan. So, sabi nga po, tayo po kapag nagpupuri, kanino po tayo nagpupuri? Sa ating Diyos. Amen. So, grabe, di ba? Imagine niyo po na tayo ay nagpupuri. Kanina po, bigla akong nag-impress lang po sa akin o ewan ko po, pero may kasamahan po tayong anghel na nagpupuri. Amen. Kaya grabe po, amen. Damang-dama po natin, damang-dama ko po ang presensya ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amang Banal, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. We believe, Lord God, that you're here. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Samahan mo po kami, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa. Naniniwala po kami, Lord God. Nakikilos ka sa buhay namin, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, na
Binibigay ko po sa inyo ang lahat. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mabuti ang ating Diyos. Amen. Amen. So tayo po ay nasa tema po ng, sa July po natin, tayo po ay nasa tema ng, ayan, ano po ang tema po natin? Overcoming trials. Tama po ba? Teka lang po, ano po natin. Buuin po natin kasi meron pong ano yun eh. Ayan, so ang ating pong tema ngayon, July, ay, eto po, wait lang. Ayan. Overcoming trials, persevering through end time challenges. Amen. So yun po yung ating tema o tema po na nilalakaran ng ating church. At ngayon pong gabing ito, bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Amen po. So sa after how many months, kami po ay nagpasa or nagkaroon po ng mass promotion or yung ECP na tinatawag po sa aming paaralan o sa lahat naman po ng public school. At sa school po namin, ako na lang po yung wala. Ako na lang po talaga yung walang papel. No po. Ibig sabihin, hindi po lumalabas yung papel ko. From region, ganyan. Tapos, hanggang sa, syempre, pag ikaw na lang po yung out of 22, ang papel mo na lang yung wala. Di ba po? Ano po yung mararamdaman nyo po pag ganun po yung sitwasyon? So, medyo nakakakaba po, ganyan. Tapos, ang isip ko po nun, sabi ko, Lord, kung talagang will mo, mangyayari. Amen po. Tapos po, malaman-laman ko po, so nag-follow up po ako, laman ko po na hindi po makita, ibig sabihin nawawala po yung papel ko. Sa dami po ng mga nagpasa, nawawala po yung papel ko, no? So, syempre, pag nalaman mong nawawala yung papel mo, mapapaisip ka, bakit nawala? So, hindi ko na po nilaliman ng aking pag-iisip kung bakit nawala. Pero, ang isa po ang nakita ko doon, mabuti po ang Diyos dahil may ginamit po siyang tao. Kumbaga, nakausap ko lang po siya, nakita ko lang po siya that day nung nag-follow up po ako sa DO. And then, ang sabi po niya, nung tumawag po siya sa akin ay, pinagpapasa niya po ako. Hindi katulad ng sindami o hindi kasindami nung pinasa ko po ng una. Kung hindi po, konti lang. At mabilis ko po itong na-submit ulit. Nag-resubmit po ako in short. And then, nagsabi po siya sa akin na humihingi po siya ng pasensya, ganyan, na nawawala nga raw po. And then, ang ending, ayan po, siguro po after po ng resubmit ko po ng June, July 9 po, natatakan na po yung papel ko. Na-release po yung papel ko. July 10 po, sinend na po ito sa GC ng school namin. Tapos yun po, praise God po kasi bumaba na po yung papel ko for T3. So 3 taon na po ako sa public. Sa 3 taon ko na po, ayun po, praise God po kasi T3 na po ako. Ang ganun lang po. Para sabi ko nga po, actually nakakahiya. Siyempre, ang bago pa lang po ako. 3 taon pa lang po ako sa public. Pero ganun po yung pagkilos na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. At ayun po, mabuti po si Lord. Sabi ko nga po, lagi po naming prayer mag-asawa. Hindi po kami talaga, alam nyo po yun, siyempre, madami po tayong desires, marami po tayong prayer requests. Yung mga meron sila, wala pa po kami nun. Pero ang sa amin, maligaya po kaming mag-asawa. Kaya po sabi ko po, Lord, masaya kaming mag-iintay. Actually, yung pag-iintay, ano na po yan? Mahirap po yan. Tama po ba? Iba po ang susukatin sa buhay natin. Pero, nandun po sa waiting po natin, nandun yung pagde-develop ni Lord sa atin. Minomold tayo ng Panginoon. Amen po. So this evening po, ang ating title po, Overcoming Trials mula sa pagsubok hanggang sa putong. Amen! Kaya po tayo dumaranas ng mga trials. Bakit? Bakit po ba tayo dumaranas ng mga problema?
para maging matatag. No po, sabi po dyan, mula sa pagsubok hanggang sa putong. Hanggang kailan po tayo maniniwala or hanggang kailan po tayo kakapit sa ating Panginoon. Normal po na may problema. Taas nyo nga po yung kamay nyo kung wala po kayong problema. Lahat po tayo may problema. Normal po yun. Sabihin mo sa katabi mo, normal ka kapatid. Normal tayo. Ibig sabihin, kaya tayo may problema, normal yan. Amen? Sa buhay natin. Pero ano po yung kaibahan natin sa iba? Alam po natin kung saan tayo tatakbo. Amen po? Alam po natin, ang pagsubok ay hindi hadlang sa pagpapala. Ito ang daan patungo sa korona ng buhay. Amen. So ang ating key verse po this evening, Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Sabi po dyan, mapalad. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kasi hindi po natin alam yung struggle ng katabi po natin. Hindi po natin alam yung iniyak niyan last week, yung iniyak niyan last month, yung grabing, Lord, hindi ko na kaya. No po, meron ba tayong mga moment na ganun? Ayan, so, yung iba po, talagang mahirap pero nandito pa rin. Kaya po kapag alam po natin, yung kapwa natin dumanas ng pagsubok at nakatayo pa rin, palakpakan po natin ang Diyos. Bakit? Kasi hindi siya nagupa. Tama po ba yung Tagalog ko? Nasagupa. Ayun, nasagupa ng problema na yun. Amen? Hindi siya natuwad, hindi siya nagbuwal, hindi siya huminto. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! Alam nyo po, hindi ko po alam, pero even the ministers, even the pastors, even the leaders, all the members, lahat po tayo dumaranas ng pagsubok. Tama po ba? Pero bakit yung mga may edad na, 'di ba? O yung may mga nandito pa rin, 'di ba? Ibig sabihin, ganun na sila katatag. Amen? Alam niyo po, nakita ko yung My Day ni Pastor John. Hello po, Pastor John. Nasa meeting na po siya agad. Nasa meeting na po siya ng CMF, no? Grabe po. No po. Tapos, wala pa atang, ano na ba siya, nung Sunday. Pero nandyan siya. Kalakasan po natin ng bawat isa. Amen po? Sa buhay Kristiyano, hindi natin maiiwasan ng pagsubok. Tama po ba? Habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon, mas dumarami ang tukso, pag-uusig, pagkabalisa, at mga hamon sa pananampalataya. So, ibig sabihin, yung mga nararanasan po natin, yun pala yung testing kung gaano po tayo naniwala o kung gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Wow! Ano pong ibig sabihin nun? Kung ikaw ay nakatayo pa, praise God, kasi ibig sabihin, ikaw ay isang nara na. Ano po yung nara? Kahit anong bagyo po yan, di ba? Nakatayo pa rin. Amen po? Matibay. Hindi ka magagapo ng kaaway. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa buhay Kristiyano, hindi natin maiiwasan ng pagsubok. Tama naman po, di ba? Habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon, mas dumarami ang tukso, pag-uusig na nararanasan po natin. Even po yung testing of faith na nararanasan po natin. It's normal. Sabi doon, habang paparating ang Panginoon. So ngayon, naririnig po natin, even our church, yan po yung theme ng ating church ngayong taon, di ba? Ano po yun? Yung pagbabalik, nire-ready po tayo saan? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano na po yung ugali natin? Ano na po yung attitude po natin? Gaano na po kalalim ang ating pananampalataya?
So sabi po dyan, sabi nga po sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Hindi po sinabi ng Diyos na mapalad ang hindi sinusubok. Amen? Ang sabi niya, mapalad ang nananatiling tapat habang sinusubok. Amen? Palakpakan po, naiyak naman ako. Palakpakan po natin ng Diyos. Mapalad ang nananatiling tapat habang sinusubok. So, ibig sabihin ba, testing po'y nararanasan natin? Amen, di ba? Testing of faith. Gaano po tayo maniniwala? Gaano po tayo kakapit? Gaano po tayo mananatili sa ating Panginoon? Alam niyo yung mga, sabi nga, yung yaman sa mundo, yung promotion na yan, dito lang yan sa mundo. Ano ang mas mahalaga? Ang ating Panginoon. Amen? Yung korona mo sa langit, yung kaligtasan mo. Hallelujah. Number 1, may 3 lang po akong i-discuss, no? I-share ngayong gabi. Number 1, paninindigan ang salita ng Diyos sa gitna ng tukso. Dito po, bakit po naging ganyan po yung ating verse? Kami po ay sa JPEG po kasi, ang book study po namin ay nasa Matthew 4-6 na po. So ano po yung nakita natin dyan? Paninindigan ang salita ng Diyos sa gitna ng tukso. Matthew 4:1-11. Ano po yung Matthew 4? Ito po yung nag-ayuno ang Panginoong Jesus ng ilan? 40 days. Tama po ba? Ano ang nangyari po dito sa Matthew 4? Dito po yung pagtutukso or tukso na ginawa ng kaaway kanino? Kay Jesus. Ang taong naninindigan sa salita ng Diyos ay hindi matitinag ng anumang tukso. Si Jesus ay tinukso bago magsimula ang kanyang ministeryo. After po ng 11, yung 12 po, tingnan nyo po yung mga Bible nyo. Ang sabi po dyan, nag-start na yung mission ni Jesus. Pero bago siya nag-start dun sa kanyang mission, tinukso muna siya ng kaaway. Amen? Sabi po dyan, ang taong naninindigan sa salita ng Diyos ay hindi matitinag ng anumang tukso. Amen? Sa bawat tukso, ano po yung sandatang ginamit ni Jesus o sinabi niya? Nasusulat. Tama. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ilang beses pong sinagot niya, nasusulat. 3. Tama po ba? Ano po yung panlaban niya? Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi nga po, ang tagumpay laban sa tukso ay hindi nakasalalay sa ating lakas, kundi sa ating paninindigan sa katotohanan ng Diyos. Amen? Tayo po, gano'n na po kalalim. Pag po ba may nangyari sa ating buhay, ano pong panlaban natin? Dapat po salita ng Diyos. Pero bago po natin masabi yon, dapat tayo po mismo, meron tayong sariling prayer, may sarili po tayong devotion sa ating na ginagawa sa ating buhay. Amen po. Sino po dito yung nagbabasa ng Bible? Ano na po kayo? Alam ko po, nagbabasa po ang bawat isa. Amen? So ano pong panlaban natin? Ano yung armor natin? Salita ng Diyos. Kapag dumating ang tukso, huwag magpadala sa emosyon o sitwasyon. Minsan po talaga kapag hindi mo inaasahang sitwasyon, siyempre tao tayo, may emosyon po tayo. Yung iba dyan talagang susuko na, malapit na, no? Nasa peak na. Pero balik po tayo, manindigan tayo sa salita ng Diyos sapagkat dito nagmumula ang tunay na tagumpay. Amen po ba? Kapag tayo po ay puno ng salita ng Diyos, puno ng presensya ng Diyos, wala na lang po sa atin ang mga suliranin. Yung worship po na ginagawa natin, kaya po tayo nandito every Wednesday. Bakit? Para po para umattend lang. Sabi nga kanina, sabi ni Kuya Steve, wag daw po maging religious, no? Ano po yung ginagawa natin?
magpapuno. Amen? Magpapuno pa. Hangarin po natin ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sa gayon, kapag sumobra na, mag-overflow po tayo. Ano po, di ba yung tubig kapag tumapon, what will happen? Amen? Pangalawa, paglinisin ang puso sa gitna ng pagsubok. Ito po yung sa Matthew 5. Sa Matthew 5 po, ang story po dyan, yung sermon sa mountain. Ano tawag doon? Sermon of the Mount. Ayan. Ang sabi po dyan, huwag binasa nyo po yung Sermon of the Mount, mababasa nyo po dyan yung Beatitude. Tama po ba? Mapalad ang ano po, babasahin po natin, Matthew 5. Ano po ang sabi dyan? Tingnan po natin Matthew 5. Pinagpalang mga taong umaaming may pagkukulang sila sa harapan ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga naghihinagpis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga taong mapagpakumbaba sapagkat sila ang magmamana sa buong daigdig. Pinagpala ang mga taong labis na naghahangad na tuparin ang kalooban ng Diyos sapagkat sila'y masisiyahan. Verse 7, pinagpala ang mga taong mahabagin sapagkat kahahabagan din sila ng Diyos. Pinagpala ang mga taong may busilak na kalooban sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga taong inuusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala kayo kung dahil sa pagsunod nyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Magalak kayo at matuwa sapagkat malaki ang gantimpala nyo sa langit. So yun po, ano po ang sabi? Mapalad. Amen. So ito po, ano po yung pangalawang puntos natin? Paglinisin ng puso sa gitna ng pagsubok. So yung mga talata po na ating binasa o yung Beatitude na tinatawag, mapalad ang mga dukha sa Espiritu. Kinikilala nila ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Kaya siya ang inuuna nila. Ano pa? Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw. Ano po ang sabi dyan? Ito mismo ang diwa ng hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano pa po? Mapalad ang mga maawain, may malinis na puso at gumagawa ng kapayapaan. Ipinapakita po rito na sa kanilang pamumuhay ang mga pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos. And then the last one po, mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Handa po silang manatiling tapat sa Diyos kahit may kapalit na hirap. Dahil mahalaga sa kanila ang kaharian ng Diyos kaysa sa pansamantalang bagay. So ito pong Beatitude na to, itong sinasabing ito po ay patungkol saan? Ano na yung attitude po natin? Ano na yung puso natin kapag dumaranas po tayo ng pagsubok? Kamusta po yung puso natin? Ang pagsubok ay hindi lamang sumusukat ng ating pananampalataya, kundi humuhubog din ng ating pagkatao. Amen. Kapag po may dinaranas po tayong pagsubok, ang tanong dapat dyan ay Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Ano yung dapat kong maunawaan sa pagsubok na to? Ano yung dapat kong matutunan sa pagsubok na to? Hindi po yung tanong na, Lord, bakit ako? Amen? Bakit sa amin pa? Bakit ako pa? Sa pagsubok ay hindi lamang sumusukat ng ating pananampalataya, kundi humuhubog din ng ating pagkatao. Tandaan po natin yan.
At dito nga po, sa ginawang sermon ni Jesus sa bundok, ano po, ang puso po natin, ang sabi po dyan, tunay na pagpapala ay hindi nakikita sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pusong mapagpakumbaba, mahabagin. Amen? Ano pa? May malinis na puso at gumagawa ng kapayapaan. Ang layunin ng Diyos sa ating pagsubok ay hindi lamang alisin ito. Amen? Minsan ang prayer po natin, Lord, tama na, wag na ako. No? Pero ano pong sabi dyan? Hindi lamang alisin ito, kundi baguhin tayo upang maging higit na katulad ni Kristo. Amen. Nais ba nating maging kagaya ni Kristo? Napakabigat po niyan. Unti-unti sa ating buhay. Ito po yung magsisimula sa pagbabago sa ating puso. Amen. Pag nagbago po yung ating puso, ang ating isipan, yung ating pagkilos rin po ay mababago. Kaya po, hayaan nating gamitin ng Diyos ang bawat pagsubok upang linisin ang ating puso at patatagin ang ating karakter. Huwag po tayong susuko. Sa lahat ng pagsubok na dinaranas po natin, isipin po natin, binabago ako ni Kristo para maging katulad niya ako. Amen po. Pangatlo po, pagtiwalaan ang Diyos sa gitna ng pag-aalala. Matthew 6:25-34, kapag ang Diyos ang inuuna, ang pag-aalala ay napapalitan ng kapayapaan. Sabihin nga po natin, kapayapaan. Normal po sa atin, hindi ko po alam, sa babae po, medyo ano po tayo, no? Medyo sa part po tayo na warrior po tayo. Nag-iisip po tayo madalas. Sa mga lalaki po ba? Parang feeling ko po ano nila tinatago lang po siguro nila. Pero sa babae po, kitang-kita po yan. Madalas po tayong mag-intindi. Tama? Siyempre nakikita po natin yung sitwasyon. Kung kulang na ba. Nakikita rin po natin yung pagkukulang. Nakikita rin po natin yung wala. Kaya po tayo nagpag-iisip. Tapos, siyempre, magaling po tayo sa diskarte. Sino po agree dyan? Sino po yung magaling sa diskarteng mga babae? Tama? So kapag ang Diyos ang inuuna, ang pag-aalala ay napapalitan ng kapayapaan. Ang tanong, sabi nga po doon, inuuna po ba natin ang Diyos? Kapag daw po inuna natin ang Diyos, wala raw po yung pagkabalisa. Amen? Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at magtiwala sa kanyang paglalaan. Amen. Pagtiwalaan po natin ang Diyos sa gitna ng pag-aalala po natin. Sa halip na ituon ang ating pansin sa problema, ituon natin ito sa Diyos. Ang kanyang karapatan ay higit na dakila kaysa sa anumang pagsubok. Amen po. So paano po yun? Sabi nga po, the context po of Matthew 6:33. Alam niyo po ba, sabay-sabay po nating banggitin, kahit English, Tagalog. 1, 2, 3, go! But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lagi po natin yan quotation. Minsan nga po, ano po natin ng Matthew 6:33? Favorite verse. Pag tinanong po tayo, ano po yung favorite verse natin? Ano po sinasabi natin? Some of us, sinasabi po natin, the Matthew 6:33. Unahin ng Diyos. Amen po ba? But the context of Matthew 6:33, ang true context po niyan ay makikita po sa Beatitude. Yung Matthew 5, mapalad ang mga tao. Amen? Babalik po tayo dun sa Beatitude or the Matthew 5. Ano pong sinasabi dun? Paano po tayo? Ano po yung naisin po natin? Paano tayo magkakaroon ng ganong mga pag-uugali? Pag inuna po natin ang kalooban ng Diyos. Amen po, ang nais ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. So sabi po dito, ang pagsubok ay pansamantala, ngunit ang korona ng buhay ay walang hanggan.
Nais po ba natin ng corona? Di ba po, sabi po doon, ang corona ay hindi para sa mga nagsimula lamang. Kailan po ba nakukuha yung corona? Pag nanalo na. Amen? So ngayon ang tanong, nais po ba natin na manalo sa buhay? Manalo sa buhay na kasama si Kristo. Amen. Hindi rin ito para sa pinakamalakas. Ang corona po ay para sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka hanggang wakas. So katulad po ni Jesus, doon po sa chapter 4, 5, and 6, hinarap niya ang tukso, hinubog niya ang kanyang karakter sa ganap na pagsunod sa Ama, at inuna niya ang kaharian ng Diyos higit sa anumang pansamantalang kapakinabangan. Amen. Sa bawat pagsubok, lagi po nating tandaan, harapin ang tukso, hayaang hubugin ng Diyos ang iyong puso, at hanapin siya higit sa lahat. Amen? At babalik po tayo sa ating key verse. Kapag nanatili tayong tapat, ang pangako ng Diyos na sinabi po sa Santiago 1:12 ay tiyak. Ang korona ng buhay ay naghihintay sa mga umiibig at nagtitiis para sa Panginoon. Amen po. So ngayon po, tayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapuno sa ating Diyos. Ngayon pong gabing ito, ang ating hamon, huwag mong hayaang talunin ka ng pagsubok. Hayaan mong gamitin ito ng Diyos upang ihanda ka para sa iyong putong o sa iyong corona. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay magpuri. Papurihan po natin ang ating Diyos. Magpapuno po tayo sa ating Diyos. Amen. Ano man po yung sitwasyon natin, ano man po yung mga problema, yung mga sitwasyon na parang akala mo pasuko ka na. But tonight, sinasabi ng Panginoon, kasama mo ko. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mabuti kang Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon nyo. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdaraanan nyo. Ano yung iyak ng iyong puso. Pero alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. Alam ng Diyos ang iyong buhay. Alam niya ang lahat sa iyo. Alam niya kung hanggang saan ka. Kung ano ang hangganan mo. But tonight, sabihin mo sa Diyos, magsumbong ka sa Kanya. Maglambing ka sa Kanya. Lord, tulungan mo ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. More than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus, I just want you, my Lord. I just want you, Jesus.
just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sins. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. More than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I could never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Jesus.
Jesus, I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Come on, say it to our God. I just want you. I just want you. Oh Lord. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. I love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. I love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, I lift my heart, I lift my voice towards the heavens, for you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. I love you so much, Jesus. I love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, I lift my heart, I lift my voice towards the heavens, for you are my sun and shield. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty.
voice towards the heavens, for you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises starts. I love you so much, Jesus. I love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. Stay, love you so much. I love you so much, Jesus. I love you so much. With all of your heart, love you, Jesus. I love you so much, Jesus. I love you so much. Hallelujah. Yes, Lord, we love you. Hallelujah. Hallelujah. And we thank you, Lord, sapagkat alam namin, Panginoon, that you will always be with us. You will never leave us nor forsake us. Hallelujah. During times of trials, you are there, O God. Hallelujah. At tested namin, Panginoon, naranasan namin sa aming buhay. At you have been so good. Hallelujah. Ano man ang naging sitwasyon ng aming buhay sa mga panahon, mga sandali na kami ay nasa pagsubok, dumaranas ng mga kapighatian, ng problema, nananatili kang tapat sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, kami po ay narito ngayon. Kami ay katibayan. Ang aming presensya ay katibayan, Panginoon, na ikaw ay tapat. Hallelujah. Nananatiling tapat. Kailanman hindi magbabago ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Po, Panginoon, alam namin na ang mga pagsubok ay ginagamit mo para sa aming katatagan, para sa aming paglago. Gayunman, Panginoon, sa mga sandali na kami ay dumadaan sa pagsubok, nandoon pa rin ang iyong mga kamay. Nandoon pa rin, Panginoon, ang iyong paggabay sa amin, ang iyong pagtulong sa amin. Katulad na sinasabi mo sa iyong salita, Lord, na wala pang pagsubok na nagdaan sa amin na hindi naranasan ng ibang tao. Lahat kami, Panginoon, ay dumadaan sa pagsubok. Subalit, sinabi mo rin sa iyong salita, ikaw ay tapat at banal, hindi mo kami hahayaan na kami subukin at dumaan sa pagsubok na hindi namin makakayanan. At sa mga sandali ng pagsubok, ikaw din, Panginoon, ang gumagawa ng paraan na malagpasan namin ang mga pagsubok na ito. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Biyaya mo ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na patuloy tinatanggap namin sa aming buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na patuloy nagiging kalakasan sa amin, Panginoon. Bagamat ang ibang mga salitang narinig namin, lagi namin narinig, nagiging paulit-ulit, pero palagi, Panginoon, ang iyong salita ay mayroong kapangyarihan sa aming buhay. Hallelujah. Hindi nawawalan ng kabuluhan ang iyong mga salita. Sa tuwing ito ay ginagamit ng iyong mga lingkod, kami po ay nagkakaroon ng kalakasan, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Salamat po sa pagsama mo sa amin sa gabing ito. Salamat po sa kalakasan binigay mo sa bawat isa. Hallelujah. Upang patuloy po kami maglingkod sa iyo, patuloy na magpatuloy sa aming paglakad bilang iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Patuloy kang magliwanag, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo kaming samahan. Tanging sa iyo lamang ang aming kalakasan, Panginoon.
Purihin ka, sambahin ka sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon.